Magandang araw sa lahat ng mga manunood at welcome pong muli sa aming backyard para sa isa na namang episode. Bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga nag-subscribe lalo na sa mga baguhan, sa lahat ng mga manunood sa loob at labas ng bansa sa patuloy ninyong suporta. Sa muli, daghang salamat po. Kung bago o napadaan ka lang sa aking channel at nagustuhan ang episode today ay huwag sanang kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Today's episode ay ang pagpapaligo namin sa kapapanganak lang na inahin. Talakayin natin kung kailan ba ang tamang pagpapaligo pagkatapos manganak. Ibabahagi na rin po namin na nagsisimula ng kumain ang mga piglets. Kailan ba dapat paliguan ang mga kapapanganak na inahin? Ngayon ay nasa 8 araw nang siya ay manganak. Sa aming pamamaraan ay sa unang 5 araw ay hindi po talaga kami nagpapaligo dahil may binibigay pa kaming gamot na amoxicillin at paracetamol powders lalo na sa unang 3 hanggang 5 araw. Hindi pa kasi naka-fully recover ng husto ang inahin sa panganganak. Madalas sa unang 2 o 3 araw ay hindi pa kaagad siya nakakaihi, nakakadumi, may discharge pa sa kanyang ari o impeksyon at baka may lagnat pa sa loob. Kung papaliguan kaagad ay baka mas lalong magkasakit. Monitor na lang muna ng ilang araw at kung bumalik na ang kondisyon at masigla na ay tsaka na ang pagpapaligo. Walong araw simula ng manganak ay ang unang pagpapaligo namin sa Mama Pig. Pwede na po sana sa ika-6 na araw dahil nasa kondisyon naman ang alaga pero para mas makasiguro ay nag-extend pa ng 2 araw. Mas mainam po na ibukod ang mga maliliit para hindi mabasa ng tubig. Hindi na po namin binukod basta may pag-iingat lang. Ang mga biik naman ay as early as 5 days ay tinuruan na silang kumain, kaya kung mapapansin ay may iilan na ang tumitikim ng booster feeds. Kailangan nila ito dahil 14 silang lahat kahit sakto ang suso ng inahin ay hindi nakakakuha ng pwesto sa panggatasan ng iba dahil nag-aagawan o di kaya ay nakatago sa ilalim. Kasabay din ito ang pagtuturo ng uminom. Sa katunayan ay nauna na silang natutong uminom dahil may drinker naman na nakakabit. Sa unang araw ng pagtuturo ay naghalo ng konting booster at tubig para makabuo ng parang lugaw. Ipinahid naman ito sa panggatasan ng Mama Pig habang sumususo sila para maging pamilyar sa amoy at lasa. Naglalagay din kami ng kahit dakot sa feeder para makatikim sila kung hindi nagpapasuso. Konti lang ilagay dahil hindi naman sila totally kakain na. Pero pag nasa 20 days na ay malalakas na po silang kumain. Katulad sa nabanggit sa ganitong edad ay para maging pamilyar sila sa amoy at lasa. May video link po akong ilalagay sa description kung paano turuang kumain ang mga piglets. Sana mapanood at maraming salamat. Ang aming isang gilt at ang junior boar na si Django na kumakain pa. Umiiwas sila sa tubig dahil natatakot pa. Mahina pa kasi ang immune system para labanan ang lamig kaya patuloy pa na may ilaw at floor mats para may dagdag init at naka-elevate sila sa sahig. Sa ika-10 days nila ay magproseso naman kami sa pagbibigay ng B-complex vitamins at ang pag-castrate sa mga lalaki. Kumakain na ang ibang piglets kahit patikim-tikim lang at kalaunan ay masanay na sila. Isang dakot lang ang ilagay dahil may kamahalan ng booster at hindi pa talaga sila sanay kumain, mga manok lang ang makikinabang sa pagkain kung hindi maubos. Nag-refill na ng bagong tubig sa mga biik para fresh. May nakakabit ng water drinker bago pa sila lumabas at habang nag-e-explore sila sa kulungan ay natutunan na nilang uminom. Ang inyong natunghayan ay based lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood at sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli at happy farming po mga kaibigan.